Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Jesus Christ was a faithful tither, or si Jesus ay tapat na nagbigay ng ikapo, kung kaya't ang mga Kristiyano rin ngayon na tapat ay dapat din namang mag-ikapo. Totoo ba ito? Jesus is a faithful tither. So therefore, true Christians are those who follow Jesus Christ. Faithful in tithing. Mga kapatid, pinasya ko na pong isunod ito doon sa ating previous na pagtalakay dahil meron nga akong pastor na nagsabi din na si Jesus Christ mismo ay nag-practice ng tithing. Yes, totoo po yun, no? Dahil nung hindi pa siya namamatay sa krus ay umiiral pa rin ang priesthood of the Levites at umiiral pa rin po ang taxation ng 10% within Israel, no? Sa mga Israelites. Kaya po sinunod ko na ito, no? Totoo po naman na Jesus is a faithful tither. Ito po ngayon ang kanilang manipulation. So therefore, true Christians are those who follow Jesus Christ. So totoo po, no? Na ang mga tunay na Kristiyano ay mga followers ni Jesus Christ, no? Kaya po hindi ma-deny talaga pong napakahalaga yung rightly dividing. Kaya ang conclusion po nila, yung tunay na Kristiyano, faithful in tithing. So kung hindi po tayo faithful tither, hindi po tayo Kristiyano. Now, it's the other way around, mga kapatid. Ano? Kung sila po ay faithful tither, as in sinusunod nila yung Malakay 3:10, muli po, andito po yung ating batayan. Hindi po tayo pwedeng humiwalay dyan, mga kapatid, kalooban po ng Diyos. So ito po ay during Levitical priesthood, tax payment po yung 10%. At kahit po sa ang bansa hanggang sa panahon ngayon, nakatakda at obligado po ang pagbabayad ng buwis, no? Hindi po bukal sa puso na parang offering ang pagbabayad ng buwis. So faithful po talaga, no? Ang Panginoong Hesus ay faithfully nagbabayad siya ng buwis. At ipinangaral niya yan nung hindi pa siya namamatay sa krus sa Matthew 23:23. Pero kung ipinatutupad po ito, gaya po nung binanggit ng pastor na yon, true Christians are those who are faithful in tithing. Mali po yan. Mali pong sabihin yan na ang sumusunod sa Malakay 3:10 ay yun po yung mga true followers of Jesus Christ or true Christians. So, dito po tayo sa panahon ng Panginoong Hesus, ang ating high priest, at mali po, kasalanan sa Diyos ang pagsunod sa tithing o obligatory tithing na nakasaad sa Malakay 3:10. At another thing to note po, mga kapatid, kung obligado po ang tithes, paano po naman yung mga offering? Dapat po sinusunod din po yung mga burnt offering, first fruit offering, love offering, offering for peace, heap offering, etc., etc. Mga kapatid, pandaraya, kasinungalingan, daya ng demonyo, masasakit na salita ito, pero katotohanan po na ang pagpapatupad ng Malakay 3:10 ay labag po sa kalooban ng Diyos under the priesthood of the Lord Jesus Christ. Pagkat siya, inuulit ko po, ay matutulad kay Aaron o Levitical. Ayaw po ng Diyos yan, no? Ang gusto po ng Diyos, ang Panginoong Hesus, tinawag niya after the order of Melchizedek, na noon po
ay walang obligatory tithing, walang kautusan. Muli, mga kapatid, we love you with the love of the Lord. God bless po. Pag-share po. Amen. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.